Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Lokong babae. Hindi napigilan ni Chimeng ang mapait na mapangiti, ngunit halatang may bakas ng lamang ang nakatago sa ngiting ito. Lahat ng tao ay ganito, inihahambing ang kanilang mga puso sa kanilang sarili, tiyak na mararamdaman ito ng sinseridad ni Shangguan Qingyan at ni Chimeng. Bagaman, sa simula, ginamit lamang ni Chimeng ang mag-ama bilang cover point, at hindi niya nagawang patayin ang mga ito dahil sa mga hinaharap na problema. Naisip pa niya ito, kapag nalaman niya na ang dalawang taong ito ay nasa anumang panganib ng paglabas ng mga sikreto, papatayin niya sila ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa ganoong kapaligiran, ramdam pa rin niya ang sinseridad ni Shangguan Qingyan. Si Chimeng ay bihirang maamo at sinabing, talaga bang itinuring mo si Han Sanchen bilang isang santo? O itinuturing mo ba ang sikat na tindahan bilang aming kaaway na pumapatay ng ama? Gusto naming iligtas si Han Sanchen, at gusto rin namin silang guluhin sa sikat na tindahan, pero hindi naman kailangang ibigay ang sarili namin dito. Pagkarinig nito, ngumiti si Shangguan Qingyan. Dinala din sila ng dalawang lalaking nakaitim sa oval space, at dapat ay gumapang sila patungo sa labas. Umakyat na kayo dyan at maghanda na kayo, kapag nagsimula ng masira ang harang, sisimulan na namin agad ang paglikas ng mga tao sa itaas. Nagmamadaling umorder si Chimeng nang hindi na nagsasayang pa ng kalokohan. Oo, ilang lalaking nakaitim sa pinakaibabaw na bahagi ang agad na kumilos. Tama na, bigla silang pinigilan ni Chimeng. May iba pang mga tagubilin ang sugo. Pumunta ka at sabihin sa mga tao sa itaas na paalisan ang dalawang mag-ama, tandaan mo, pinaalis nila sila ng ligtas, alam mo ba? Sabi ni Chimeng. Oo, kasama ang kapayapaan. Ito ang pinakamapagmalasakit na salita na masasabi ni Chimeng. Hindi pa niya sinubukang maging mabait sa iba, at ito ang unang pagkakataon. Napagpasyahan din niyang ito na ang huling pagkakataon. Simula noon, hindi na sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa ni Shangguan Qingyan, natural, wala na silang kinalaman. Minsan sinabi sa akin ng sarili kong babae na sa mundong ito, dapat may nararamdaman ka, ngunit hindi mo dapat abusuhin ang iyong nararamdaman. Bawat relasyon ay dapat may sariling halaga at hindi masisira. Kahit family affection, ganito. Ito ang ginawa at itinuro sa kanya ng ginang, para maging malambot ang puso at mahuhumaling sandali, ngunit tiyak na pansamantala lang ito. Oo, kinuha ng lalaking nakaitim ang order at bumaba. Maya-maya, ang mga lalaking nakaitim ay nakaayos na sa oval space. Evacuate according to the previous team. Every 4 people form a group, and 2 groups will evacuate, starting from the outermost group. All the remaining people will obey my command. When I told the group to evacuate, they will all evacuate collectively, please understand, yet. Oo, yung mga umatras na sa taas, huwag kayong mag-idle sa akin, after find the angle and position, you still need to use magic to support, otherwise, hindi nakakayanin ng barrier ang impact at break, masyado kasi kaming naunang umatras, and I can't hold it any longer. Pagkatapos ibigay ni Chimeng ang lahat ng mga tagubilin, ang mga taong nakaitim ay nagsimulang dahan-daang lumikas. Pagkatapos ng ilang minuto, kalahati ng mga tao ay nagsimulang lumikas sa oval space. Gayunpaman, kasabay ng tunog ng pagkabasag, ang hadlang ay unti-unting nawawalan ng suporta, at iba't ibang batik-batik na bitek ang lumitaw. Sugo, ang hadlang ay malapit nang mawala ang hawak nito. Kumunot ang noo ni Chimeng at bahagyang nagulat. Bagamat inaasahan niyang masisira ang hadlang sa simula, hindi niya inaasahan na ang hadlang ay hindi natatagal sa kalagitnaan ng pag-urong. Kung patuloy tayong mag-withdraw ng ganito, halatang huli na ang lahat.
Ngunit kung may sapilitang pag-alis, ang hadlang ay biglang hindi makasuporta, o kung higit sa kalahati ng mga tao ang nawawala upang suportahan ito, ito ay hindi maiiwasang masira, at ang mga kahihinatnan sa oras na iyon ay magiging napakaseryoso. Posible bang dito tayo magtatapos ngayon? Sumimangot si Chimeng. Halos kasabay nito, sa sikat na tindahan, nagmamadaling tumakbo ang isang katulong patungo sa isang kwarto, bagamat tuloy-tuloy na siya sa pagtakbo at hingal na hingal ay wala na siyang pakialam sa mga oras na ito, huminga. Dahil alam niya na kung hindi maiuulat ang balitang ito sa nakaraan, hindi na siya makakahinga sa hinaharap. Ito ay isang pangunahing balita na, kung maaantala, ay maaaring mamatay sa kanya ng 10,000 beses at lahat ng kanyang mga kasamahan sa kanyang lokasyon ay mamatay din ng 10,000 beses. Kabog! Marahas niyang itinulak ang pinto at saka lumuhad na walang pakialam sa sakit ng kamay at paa. Magsumbong sa may-ari ng nayon. Halatang bahagyang nagulat ang may-ari ng nayon na nakamaskara sa tindig na ito, ibinalik niya ang tingin sa nasasakupan at malamig na sinabi, "You are so brave, you dare not let anyone know when you entered the owner's door, sa tingin ko ay pagod ka ng mamuhay." Galit na galit ang may-ari ng nayon, ang ginawa niya ay hindi lamang lumabag sa mga alituntunin, ngunit nabigla rin siya sa parehong oras. Natakot siya, na natural na magiging bastos siya, ang may-ari ng nayon, at ito mismo ang hindi niya matitiis. Kaya naman, ang may-ari ng nayon ay hindi magalang, ang taong iyon sa ulo. "Master, mangyaring huminahon, Master, hindi mo na ako mapapatay ngayon. Emph, you unruly slave, so what if I kill you?" Sa aking sikat na tindahan, libo-libong tao ang sumusunod sa mga alituntunin, ngunit ikaw lamang ang hindi sumusunod sa mga alituntunin at isang basura. Panginoon ng baryo, maaari mo akong patayin, ngunit natatakot akong maantala ang iyong mahalagang kaganapan, kung mayroon kang anumang problema, mangyaring makinig sa aking ulat bago ako patayin, at least, hindi ito makakaapekto sa village natin. Affect Shouuchi. Pagkarinig nito ay biglang huminto ang may-ari ng village. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang balak na patayin ang subordinate na ito, nagalit lang siya dahil sa kahihiyan niya. Alam niya na kung may lakas ng loob na pumasok ang subordinate niya, dapat may nangyaring malaki. He now found the steps away. If you can natural put his hand, iligtas mo ang parusang kamatayan na ginawa mo ngayon. Ngunit kung hindi ganoon kaimportanteng balita ay maaari mo na lamang itong tapusin ng mag-isa. Pagkarinig nito, tumango ang nasasakupan at sinabi, mas malala pa ang sitwasyon sa kabilang panig ng dagat ng dugo. Kumunat ang noo ng may-ari ng nayon, mas malala pa ang sitwasyon. Hindi pa ba ako nakaayos para sa napakaraming tao na pumunta doon? Hindi mo man lang mahawakan ang 3,000 tao kaya anong ginagawa mo para kumain? Wala Master, wala pang nangyayari sa Han Sanchen. Anong ibig mong sabihin? Hindi Han Sanchen. Medyo natarante nito ang may-ari ng nayon. Ngayong may sitwasyon na sa Blood Sea, ito ay maaaring sanhi lamang ng Han Sanchen, bakit may problema kung hindi Han Sanchen? Sa pag-iisip nito, bigla niyang naisip ang isang kandidato, posible bang pumasok si Su Yingxia para tumulong? Hindi, kahit na ang dagat ng dugo sa aming nayon ay marahas na bumabagsak dahil sa Han Sanchen, ito ay nasa loob pa rin ng isang kontroladong saklaw sa kabuuan. Ang pangunahing isyu ngayon ay ang antas ng dagat ng dugo ay biglang bumaba ng ilang metro. Nang marinig ito, bakas ng pagkalito at pagkagulat ang biglang sumilay sa mga mata ng may-ari. Ang lalim ay ilang metro. Pabayaan ang isang Han 3,000, kahit 10 Han 3,000, imposibleng bumaba ng napakabilis ang lebel ng tubig. Sapat na ang ilang mata ko. Ngunit ang problema ay ang tao tay ay maaaring kumain ng lahat ng bagay, ngunit sa pangkalahatan, ito ay hindi uminom ng dugo. Siyempre hindi naman dahil masyadong mabaho ang dugo o kung ano pang dahilan, ang pinakamahalagang bagay ay dahil ang dugo ay protektado ng espesyal na kapangyarihan. Hindi yan pwedeng inumin kung gusto mo. Kung hindi, kahit na ang dagat ng dugo na ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa, ito ay umaabot sa ilang mga lugar at kahit sino ay maaaring uminom nito ng direkta, ilang tao ang makakakuha ng kapangyarihan mula dito. Matagal na sana ang kanilang bloodline sa lahat ng direksyon. Nalaman mo na ba ang dahilan?
Hindi ka pa ba nagpadala ng mga tao sa ilalim ng lupa at hiniling sa kanila na subukan ang kanilang makakaya upang malutas ang sitwasyon? Isang sinabi ng may-ari ng nayon, kapag may problema sa bloodline ng sikat na tindahan, maraming lugar sa ibaba ng agos ang maaapektuhan, impluwensya. What's the reason why famous stores have grown bigger and bigger over the years? Isn't that because my famous store is stable enough? Master of the Villa, according to estimates, hindi naman siguro may problema sa loob ng villa, pero baka, may problema sa labas, sabi ng nasasakupan. Sa labas, agad na napagtanto ng may-ari ng nayon ang problema, ang ibig mong sabihin ay ang aming upstream. Ang paunang hula ay ang posibilidad na ito ay napakataas, dahil sa pangkalahatan ang ibabaw ng tubig ay biglang bumagsak ng mabilis, hindi dahil may problema sa sariling panig, ngunit ito ay malamang na ang upstream na daloy ay biglang tumigil. Putulin ang daloy. Lalong natakot ang mga mata ng may-ari ng nayon, dahil ang usapin ng pagputol ng daloy ay isang malaking bagay. Ito ay hindi lamang isang bagay ng mga sikat na tindahan, ngunit nauugnay din sa lahat ng uri ng downstream na kinokontrol ng mga sikat na tindahan. Milyon-milyong manonood iyon. Kung walang dugo, marami sa kanilang mga nasasakupan ay magiging walang kapangyarihan, mawawala ang kanilang pangunahing bisa sa labanan, at kahit na direktang mamamatay. Ito ay karaniwang masasabing direktang sinipsip ang lahat ng bone marrow mula sa kanilang mga tropa. Ito ay dapat na isang lubhang-malubhang trauma para sa isang organisasyon, kaya hindi ito maaaring dalhin ng walang ingat. Walang nangyari sa headquarters. Siyempre, with our current strength, no one in Burning Bone City dares to openly destroy our bloodline. Dahil nangangahulugan ito ng direktang pagdedeklara ng digmaan sa atin. Walang nang ahas na magkaroon ng ganoong katapangan, kaya kung pag-iisipan mong mabuti, maaaring iisa lang ang kahihinatnan. Doon naganap ang problema sa kalsada mula sa pagsunog ng Bone City hanggang sa sikat na tindahan. Malayo man o malapit ang paglalakbay na ito. Kung may problema, magaganap lamang ito sa ganitong distansya. Some pain it. Galit na nagmura ang may-ari ng nayon, dahil malapit lang dito ang Burning Bone City, kaya hindi talaga siya nag-set up ng anumang proteksyon sa bahaging ito ng kalsada. Ang mismong bloodline ay may malaking kapangyarihan, at kapag ito ay binuo, ito ay nakatago sa ilalim ng lupa, sa makatuwid, ito ay talagang hindi nangangailangan ng maraming proteksyon na kapangyarihan. Walang maglalaan ng oras at lakas upang mahanap kung nasaan ang mga bloodline na ito, at kahit na matagpuan sila, kakailanganin ng maraming lakas tao upang magkaroon ng mapanirang epekto. Ngunit kapag napakaraming tao, natural na madaling malantad. Kaya, ito ay palaging napakaligtas dito. Simula nang itatag ang aming sikat na tindahan, mabilis kaming nakabuo ng bloodline, sa mga dekada. Na ito, walang naging problema, ngayon, pinaligiran ng sikat na tindahan ang Hansan Cheney, ngunit may biglang nangyari, nagkataon lang, okay, malamig na sabi ng may-ari ng nayon. Ang nasasakupan ay nagsabi, Master, you mean, it's the people from the other villagers. Tandang pananong panipi, malamig, nasabi, ng may-ari, maraming lumang tropa ng Hansan Chen sa Yetian City, ang mga taong ito ay talagang napakabangis, kung tutuusin, ang iba sa atin ay lumaban sa kanila noon, sa labanang iyon, kahit na ang mga tropa ni Hansan Chen ay dumanas ng matinding pagkatalo, ito ay napakalungkot, ngunit pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring tiyak na pundasyon na natitira. Kung narinig namin na may problema si Hansan Chen, napakaposibleng lumabas para iligtas siya, tumanggaw din ang kanyang mga nasasakupan, may gusto sila, at dati pa silang nakakakontak ng bloodline sa labanan, kaya mabilis nila kaming nahanap, yung mga nasa upstream din ang makakaintindi nito. Tumanggaw ang may-ari ng nayon, ito rin ang mahalagang punto na kanyang naisip. Tama na. Pagkasabi nito, tumingin ang may-ari ng nayon sa kanyang mga nasasakupan, may libu-libong sundalo at kabayo sa labas ng tarangkahan sa ilalim ng lupa. Exactly, gusto ba ng may-ari ng nayon na lumapit ang grupong ito para sumuporta? Hindi nagsalita ang may-ari ng nayon, bagkus ay pinag-isipang mabuti. Ang bilang ng mga taong ito ay sapat na upang malutas ang mga problema sa upstream. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamainam na solusyon sa kanyang isip. Napakakapangyarihan ng grupo ng mga nasasakupan ni Hansan Chen.
Nabalitaan ko rin na mayroon silang mga gintong kabalyerya na binubuo ng hukbo ng mga kakaibang hayop, lahat ng madadaanan ng bakal na kabalyerya ay hindi makakaligtas. Libu-libong mga sundalo ang dumaan, at ang kanilang bilang ay napakarami. Maaalis natin ang mga daga, ngunit hindi natin ito magagawa ng maganda. Sa labas pa lang ng Burning Bone City, to put it bluntly, a lot of things happened under the noses of the superiors. Nakakahiya na may lihim na sumisira sa bloodline mo, kung hindi mo mabisang labanan ang isang turnaround, ang ganitong uri ng panalo ay talagang hindi tinatawag na panalo. Ito ay hindi lamang magtatanong sa mga tao sa itaas ng kanilang sariling mga kakayahan, ngunit higit sa lahat, kung ano ang iniisip ng mga tagalabas sa kanilang organisasyon ay ang pinaka-nakakahiya. Ang mga itinatag na puwersa ng angkan ng demonyo ay nakatingin na sa kanila, kung hindi nila mareresolba ang mga bagay sa ilalim ng kanilang mga ilong sa panahong ito, tiyak na sasamantalahin ito ng kabilang partido para gumawa ng malaking kaguluhan. Ang iba pang mga puwersang iyon na orihinal na nakatayo sa kanilang sariling panig ay maaaring manatiling malayo sa kanilang sariling mga puwersa, at ang mga puwersang iyon na orihinal na nanatiling neutral o maghintay at ay maaari ding bumaling sa mga naitatag na puwersa. Ito ang pangkalahatang sitwasyon. Kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon, minsan ang maliliit na bagay ay maaaring maging malalaking bagay. Anong ibig mong sabihin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!